Good evening, attorney. May utang po ang asawa ko at hindi na siya nagbabayad at ako raw ang garantor. Wala po akong pinirmahan at nasa abroad ako. Pwede po ba akong makasuhan? Kasi ito yung utang ng mag-asawa. Kung may tinatawag tayong conjugal properties, may tinatawag din tayong conjugal obligation. Ang conjugal obligations, yung mga utang ng mag-asawa kung nagkasundo sila na umutang. Ibig sabihin, alam ni lalaki, alam ni babae. Yun ang tinatawag na conjugal obligation. Paano naman yung mga utang na si lalaki lang ang umutang dan walang alam si babae? Matatawag ba yan na conjugal obligation? Depende. Matatawag yan na conjugal obligation kung yung proceeds ng loan na yan is for the benefit ng pamilya. Pag it is for the benefit of the family, kahit na hindi pa alam ni babae na utang pala yun. So yung mga, for example, umutang si lalaki. Tapos yung utang niya, hindi naman sa sugal. Kung hindi, binili niya ng gatas, bumili siya ng bigas, binayad niya sa tuition ng kanilang mga anak. Still, yung utang na yan is considered as a conjugal obligation. Kahit na walang alam si babae, si lalaki lang ang umutang, but yung utang na yan is for the benefit ng pamilya, matatawag yan na conjugal obligation. Therefore, yung umutang o yung nagpautang, pwedeng singilin si babae kahit na si lalaki lang ang umutang. Kasi, bakit? It is considered as a conjugal obligation. Pero, pag umutang si lalaki, tapos ginamit niya sa pagsugal, ginamit niya for his personal consumption, hindi naman nakaambag sa pamilya o hindi naka-benefit ang pamilya, personal obligation na yan, hindi pwedeng singilin ang babae or yung kanyang asawa. Kasi unless na yung asawa pumayag, pumirma sa loan agreement, naging guarantor, in that case, pwedeng singilin si babae. Pero kung hindi naman, si lalaki lang ang umutang, then hindi naman for the benefit of the family, personal obligation ni lalaki yan. Hindi matatawag yan na conjugal obligation.